20 pesos na bigas pagkain daw ng baboy. Sabi ni Inday Lustay Waldas, Inday Sayad. 20 pesos pagkain ng baboy? Yun ang tawag mo doon? Inday? Pagkain ng hayop? NFA yun. Ang naghirap doon yung mga magsasaka natin. Para makapag-produce po ng magandang bigas, para ibenta sa merkado, tapos tatawagin mong pagkain ng baboy, pagkain ng hayop, palibhasa, hindi mo naranasan. Palibhasa, ang kinakain mo, premium. Premium, jasmine, di ba? Hindi mo alam. Pagkain namin yan, bata pa ako, NFA. Galing sa magsasaka natin, sa local farmers natin, ang NFA. Bakit mo tatawagin na pagkain ng hayop, pagkain ng may baboy? May duda ka pa talaga? Eh ikaw nga, from 2022 hanggang ngayon wala kang proyekto. Nanggulo ka sa DepEd, nangulimbat ka sa DepEd, sa pagkaka-vice president mo, wala kang ginagawa. Sige, sagutin niyo ako kung may nagawa ito. Hanggang ngayon, nakalambitin siya doon sa pangalan ng tatay niya. Hindi siya makagawa ng sarili niyang pangalan. Hila-hila niya yung pangalan ng tatay niya. Nakagawa siya ng ingay doon sa mga confidential fund niya. Doon sa Mary Grace Piatos. Meron pang Jinggoy Mango. Nakalimutan ko yung Basta merong apelidong Mango. Meron pang marami pa. Alam niyo naman yan. Bokoy Bilyamin. May Dodong pa. Paulit-ulit na Dodong. Ang lakas ng loob. Na may duda daw. May duda daw siya, palibhasa. Palibhasa, sila palitsun-litsun lang, di ba? Nakita nyo naman, palitsun-litsun lang. Hindi nila naranasan yan. Hindi nila naranasan yung mga kumakain ng NFA. Kasi nga, mayaman. Nagpapanggap na mahirap para sa mahirap, simpleng buhay, pero bilyonaryo. Mga bilyonaryo. Grabe. Eto nga po, may pinapakalat ang mga DD shit. No, yun daw 20 pesos na bigas. Ganyan daw ang itsura. Ganyan daw ang itsura. Fake po yan. Alam nyo, kahit sinasabi pa nila ha, yung 20 pesos na bigas na yan, temporary lang yan dahil election. Buti nga merong temporary. Ikaw ba may naisip ka at ang tatay mo may naisip na temporaryng solusyon kahit election? Wala. Diba? Wala. Kahit walang 20 pesos na bigas, meron kaming nabibiling 29 kilo. Ayan nga 740 isang sakong bigas. 740, 750, 770. May nabibili ang mga Pilipino na murang bigas. Ikaw ba, meron kang naiisip, Inday Lustay Waldas na may sayad? May naiisip kang solusyon na mas mapamura pa ang bigas na aabot ng 7 pesos per kilo, gaya ng ipinangako ng tatay mo? Wala, di ba? Pati naman itong kay BBM, 20. Talagang pinagsikapan. Kahit nung panahon ng tatay mo, kakuntsaba si Cynthia Villar. Di ba? Inalis nila ang karapatang gumawa ng batas. Itong si Cynthia Villar. Inalisan ng karapatan na ang gobyerno natin ay bumili direct sa government, sa NFA ng bigas. Binawalan. At ang NFA dati nakakapagbenta sa market, ngayon hindi. Kailangan may third party, kailangan may mga private sector sa media, hindi sila pwede makapagbenta direct sa market. Ganon ang pahirap na ginawa ng tatay mo. Kahit ikaw wala kang alam na paraan kung paano mapababa ang bigas na yan. So ano nga yung pinagsasabi mo, may paduda-duda ka pa? During Duterte, 2018-2019, ano sabi ni Duterte? Nagkakaubusan ng bigas sa Pilipinas. Bukbok na bigas, nagkalat ang plastic rice. Nag-umpisa sa Davao. Ano sabi ni Digonyo? We don't have choice. We don't have choice. Kailangan natin mag-import. Yun ang gusto nila. Mag-import tayo. Dahil ang makikinabang,
yung mga Chinese friends na pinayaman ni Digong during pandemic. Yung kanyang mga kaibigan na Chinese, na mga businessman, yun ang mga pinayaman nila. Yan, sila Cynthia Villar, pinayaman nila yan. Dahil nga, walang tulong po na nakuha ang ating mga magsasaka. O napilitan silang ibenta yung kanilang mga lupa. Dito, kay matandang Villar. Kaya nga nagkaroon ng yan, di ba? Ng pagtatalo ngayon yan sa Senado, si Tulfo at saka si Cynthia Villar. Saan po titira ang mga tao? Sabi ni Cynthia Villar, kung wala pong subdivision. Bakit kailangan ba ng subdivision? Para magkaroon ng bahay ang mga tao? Dahil nga, no choice itong mga farmers na ito sa ginawang batas na Cynthia Villar na inaprubahan ni Digonyo. Talagang luging-lugi po ang ating mga magsasaka. Wala silang magawa kundi ibenta na lang ang kanilang mga sinansakang lupain. Lumawak. Halos pagkaari na yata ng mga Villar ang Pilipinas. Sa dami po nila ng lupain. Hindi pa sila makontento dyan. Hindi pa sila makontento. Ngayon si PBBM gumawa po ng propose para doon makontra po kahit papaano yung batas na ginawa ni Villar, kahit papaano makontra. Pero anong ginawa ni Amy Marcos at saka nitong si Cynthia Villar? Hinadlangan po. Pero dahil nga po pursigido po ang ating Pangulo na talagang mabigyan ng magandang serbisyo, mapababa ang mga presyo ng bilihin, nagawan ng paraan, di ba? From 80, ang presyo ng bigas nung bumaba si Digonyo nung 2022 ng June, 70, 80, 90. So magkano ang bigas natin ngayon? 29, 32, 33, 42. Ngayon, meron 20, di ba? Bumaba si Digong June 2022. Ano ang presyo ng ating ang presyo ng gasolina? 97, 92, 94. Magkano ang gasolina ngayon? 44, 47. Si Inday ba meron ganyan? May naisip ba siya in 3 years niya sa panggugulo? May naisip ba siya na kung paano solusyonan? Ano ang proyekto niya? Huwag mo sabihin, yung po kanyang OVP satellite, pesting OVP satellite na yan na walang kwenta. Sinasabi ng mga kababayan natin, wala naman daw nagbabantay. At ano naman ang maitutulong ng OVP satellite niya? Si PBBM, ayan, meron, Pilipinas po ang may largest solar panel sa buong mundo. Galing. Pinataas niya ang bank asset natin. Binayaran niya yung utang na inutang niya. Yung utang niya, I'm not talking about yung buong utang ng Pilipinas kasi yung mga nakaraang presidente ang utang niyan. Sinasabi niyo ang laki ng inutang ni PBBM. Bakit si Digonyo? Yung inutang niyang 6.8 trillion na tumutubo hanggang ngayon. Bumaba si Digonyo ang utang ng Pilipinas. 14 trillion. 14 plus trillion. Nung bumaba siya, kahit 5 sunog, wala siyang binayaran. So, nung after, ngayon 2025, abot na yan mga siguro 15 trillion or 17 trillion. Gold reserve, sinasabi nyo, nagbenta ang laki ng mga binenta ni PBBM. Si PBBM to talaga nagbenta ng gold reserve. 24 or tons. Kay Digonyo, 49. 49 tons. Yung kay PBBM, 24 tons ang binenta ng BSP. Yung kay Digonyo, 49 tons. Hindi kayo nagngangawa. Mahal ang gas noon, ang bigas noon. May peking bigas, may bokbok na bigas. Hindi kayong nagngangawa. Ngayong may 20, 29, 32, 33 nagngangawa kayo. Ngayong mababa ang gasolina na nasa 44, 47 nagngangawa kayo. Nasaan ang mga jutak ninyo? Ang gusto nyo, ang politiko, ini-entertain kayo, pero walang ginagawa kundi magnakaw. Ayaw nyo yung politiko na tahimik na hindi kayo na ini-entertain pero nagtatrabaho ng matino. Yan ang gusto ninyo. Ang daming bobong Pilipino.